Noong nakaraang katapusan ng linggo, umabot ang pilak sa $67, habang ang platinum ay tumaas hanggang $1,970. Ang mga kontrata sa futures ay lumampas na sa $2,000. Ang year-to-date na pagtaas ng platinum ay umabot sa kahangahangang 113%. Sa likod ng dramatikong pagbabagong ito sa merkado ay ang datos ng employment sa Estados Unidos, patakaran sa pananalapi ng Japan, at ang masalimuot na galaw ng pandaigdigang sistemang pinansyal. Susuriin natin ang mas malalim na dahilan ng biglaang pagtaas na ito. Ang merkado ng mahahalagang metal ay nasa isang hindi pa nagagawang yugto. Umabot ang presyo ng pilak sa mataas na antas na $67 noong nakaraang linggo. Mas kapansin-pansin pa ang galaw ng platinum, ang spot price ay $1,976 at ang futures ay lumampas na sa $2,000. Partikular na kapansin-pansin ang 113% na pagtaas ng platinum mula simula ng taon, isang napakabihirang pangyayari mula pa noong krisis pinansyal noong 2008. Ang mga mamumuhunan, hedge funds, at mga sentral na bangko ay nakatuon ngayon sa abnormal na galaw ng presyong ito at sa mga posibleng susunod na mangyari. Ang pinaka-nakakagulat sa biglaang paggalaw na ito ay ang bilis. Karaniwan, ang merkado ng mahahalagang metal ay mas matatag at nangangailangan ng ilang linggo o buwan para sa malalaking pagbabago ng presyo. Ngunit ang kasalukuyang pag-akyat ay nangyari sa loob lamang ng mahigit isang linggo, isang malinaw na abnormalidad. Ang volatility index ay umabot sa pinakamataas na antas sa nakalipas na 5 taon at ang dami ng kalakalan ay higit sa 3 beses ng karaniwan. Ang biglaang galaw na hindi inaasahan ng karamihan sa mga trader ay nagdulot ng reaksyon sa mga pamilihang pinansyal sa buong mundo. Lumalabas na ang galaw na ito ay hindi sanhi ng isang salik, kundi resulta ng magkakaugnay na mga salikpang ekonomiya at geopolitikal. Tignan natin ang 4 na pangunahing dahilan. Una, ang employment data ng AFP na inilabas noong nakaraang linggo ay lumampas sa inaasahan. Ang bilang ng mga bagong trabaho ay higit ng mahigit 150,000 kaysa sa forecast, na muling nagpatunay sa lakas ng ekonomiya ng AFP. Gayunpaman, tumaas din ang unemployment rate ng 0.2 puntos dahil mas maraming tao ang muling pumasok sa labor market upang maghanap ng trabaho. Ang malakas na datos ng employment na ito ay may direktang epekto sa desisyon ng Federal Reserve, ERE. Habang ipinapakita nito ang katatagan ng ekonomiya, nangangahulugan din ito ng patuloy na pressure sa inflation. Dahil dito, lumalakas ang pananaw na tatagal pa ang mahigpit na patakaran sa pananalapi na nag-uudyok ng pagpasok ng kapital sa mahahalagang metal bilang hedge laban sa inflation. Kasunod nito ay ang galaw ng dollar index. Sa simula ay tumaas ito dahil sa malakas na datos, ngunit pumasok rin sa yugto ng pag-aayos. Unti-unti nang isinasama ng merkado ang posibilidad ng pagbabago sa patakaran ng ERE. Kapag humihina ang dolyar, tumataas ang presyo ng mahahalagang metal dahil mas nagiging mura ito para sa mga may hawak ng ibang currency, isang paunahing prinsipyo ng merkado ng metal. Mahalaga ring tandaan na nagsisimula ng ipresyo ng mga kalahok sa merkado ang posibleng paglipat ng ERE mula sa mahigpit patungo sa mas maluwag na patakaran. Sa kasaysayan, bago magsimula ang easing cycle, karaniwang pinapabilis ng mga mamumuhunan ang paglalagay ng posisyon sa inflation hedges. Maaaring bahagi ng maagang galaw na ito ang kasalukuyang pagtaas ng metal. Susunod, pag-usapan natin ang epekto ng anunsyo ng Bank of Japan, YE, noong nakaraang linggo. Itinaas ang policy rate sa 0.75%, ngunit nanatili pa rin ang ultra-low interest rate stance. Walang malinaw na schedule para sa karagdagang pagtaas ng interes, kaya't lumakas ang pressure pababa sa yen. Dahil nanatiling malaki ang interest rate differential sa pagitan ng Japan at India, humina ang yen ng halos 2 yen matapos ang anunsyo. Sa press conference, ipinahiwatig ng YE Governor na kung magpapatuloy ang pagtaas ng sahod at epekto nito sa presyo, maaaring makita ang pagtaas ng interes, ngunit malinaw na pinanatili ang accommodative stance. Sa kontekstong ito, ang Japan ay tinitingnang nag-iisang bansa na nagpapatuloy ng maluwag na patakarang pinansyal na nagbigay daan sa pagbabalik ng yen carry trade. Ang pangungutang ng murang yen upang mamuhunan sa mas mataas ang kita na asset ay muling naging aktibo. Ang ganitong kapaligirang pinansyal ay nagbibigay rin ng suporta sa merkado ng mahahalagang metal. Ang mga hedge fund at institutional investors, sa paghahanap ng mas mataas na kita,
ay hindi lamang tumitingin sa interest income kundi pati sa diversification ng currency at proteksyon laban sa inflation, kaya't mas maraming kapital ang dumadaloy sa ginto at pilak. Gayunpaman, hindi sapat ang carry trade lamang upang ipaliwanag ang pagtaas ng presyo. Ang merkado ng metal ay naapektuhan ng maraming salik. Datos ng employment sa VIA. Mga desisyon sa patakaran ng Japan. Mga geopolitikal at struktural na kondisyon. Ang pagkakaiba sa patakaran sa pananalapi ng mga bansa ay malinaw na nakaapekto sa presyo ng metal sa pamamagitan ng exchange rates at daloy ng pandaigdigang kapital. Mayroon ding mga salik sa supply at demand, mga problema sa produksyon ng platinum sa South Africa, mga issue sa paggawa sa mga minahan ng pilak sa Peru, tumataas na demand mula sa green energy, solar panels, at electric vehicles. Dagdag pa rito ang pagpasok ng pondo sa ETS, pagdaragdag ng reserbang metal ng mga sentral na bangko, at paglipat ng kapital mula sa crypto market. Ang mga salik na ito ay nagkakaugnay at nagpapalakas sa isa't isa, na nagresulta sa hindi pangkaraniwang bilis ng pagtaas ng presyo. Mahalaga ring tandaan na karamihan sa mga ito ay struktural, kaya't hindi madaling mawala sa maikling panahon. Ngayon, ayusin natin ang pananaw hanggang sa katapusan ng 2025. Una, ang pilak, umabot ito sa $67, isang record. May senyales ng sobrang init ng merkado at panganib ng koreksyon. Ipinapakita ng RAA na nasa overbought territory na ito, kaya't posible ang short-term profit taking. Gayunpaman, sinusuportahan ng supply-demand dynamics ang presyo. Ang kakulangan sa supply at mabilis na pagtaas ng industrial demand, lalo na mula sa solar panels at EVs, ay patuloy na nagtutulak pataas sa presyo. Para sa pagtatapos ng taon, ang $70 ay itinuturing na pangunahing psychological resistance. Posible rin ang pagbaba sa $55-60 sakaling magkaroon ng koreksyon. Mahalaga ang maingat na paghusga kung ito ba ay pagkakataon para bumili o mag-take profit. Ngayon naman ang platinum. Ang year-to-date gain nito ay 113% at ang kasalukuyang spot price ay $1,976. Sa optimistikong senaryo, maaaring umabot sa $2,100 bago matapos ang taon. Ito ang pinakamataas na antas mula pa noong 2008 at nananatiling malakas ang momentum. Gayunpaman, may panganib ng koreksyon kung bumuti ang supply sa South Africa o kung humina ang ekonomiya ng China. Sa base senaryo, mananatili ito sa pagitan ng $1,950 at $2,000. Sa bullish senaryo, posibleng umakyat sa $2,100. Sa bearish senaryo, maaaring bumaba sa $1,700, $1,800 dahil sa profit-taking at pagbuti ng supply. Ang malaking breakout lampas $2,200 ay mangangailangan ng karagdagang supply shocks o hindi inaasahang malakas na pagtaas ng demand. Sa pangkalahatang pananaw, ang tanong ay kung pansamantalang koreksyon lamang ba ito o simula ng bagong trend. Bagamat may panganib ng short-term adjustment, ang struktural na kakulangan sa supply at kawalan ng katiyakan sa patakaran sa pananalapi ay patuloy na sumusuporta sa presyo. Sa medium term, ang green energy, light data centers, pagbabago sa industriya ng sasakyan, at normalisasyon ng patakaran sa pananalapi ng mga bansa ang magiging mahahalagang salik. Sa bullish senaryo, maaaring lumampas ang pilak sa $80 at ang platinum sa $2,500. Sa bearish senaryo naman, kung magkaroon ng matinding paghina ng pandaigdigang ekonomiya at biglaang paghigpit ng mga sentral na bangko, maaaring bumaba ang pilak sa $50 at platinum sa $1,500. Gayunpaman, mahalagang huwag magpadala sa panandaliang galaw ng presyo. Ang pamumuhunan sa mahahalagang metal ay dapat isagawa batay sa sariling layunin at risk tolerance at tingnan bilang pangmatagalang asset para sa diversification at inflation hedge. Maraming salamat sa panonood hanggang sa huli. Patuloy kaming maghahatid ng pinakabagong impormasyon, kaya't huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like.